Mga kwento ni Thelmo. Nagsimula noong magkaroon ng pagdududa si Manong Basilio. Lalo pat napapansin niya na may mga hindi kilalang taong napapadaan lagi sa kanilang lugar. Maging ang pamilya nila Astong, may pumupuslit kasi sa kanilang ipinapagawa ng koprahan. 2 sibilyan. Pero may mga bitbit itong mga bayong. Ganito kasi ang kabuang postura ng lugar. Sobrang lalayo ng mga bahay. Lupain ang namamagitan. Ang ikinabubuhay ng mga residente, pagsasaka, palay, saging niyog, gulay, hayop at kung ano-ano pa. Ito namang pamilya nila Astong, hindi naman yung tipong hikawas. Masaganang kanilang taniman at may mga alaga silang hayop, katulad ng baboy at marami pa. May pinagawang koprahan sa tapat ng bahay nila. Kasi nga, nagtitiis sila noon sa kabibilad sa araw sa pagbilad din ng kopra. Kaya't napagdesisyon na nilang pamilya na gumawa na lamang ng pugon. Kumbaga, kopraan o lutuan ng kopra noon. Si Remrem ay may sinabi sa kanyang lolo. Ayon sa bata, may naaamoy daw siyang hindi maganda sa mga dayo. Baka daw may kung anong gawin ito. Amoy asupre po, lolo. Parang amoy baril. Hindi kaya mga tulisan yung mga yon? Pwede ko bang lapitan? Pwede ko po bang sundan? Ayun ka na naman, Remrem. Hayaan mo lang. Wala namang ginagawa. Ikaw talaga, asal gubat ka na naman. Paano kung may mangyari sa'yo? Sumabat naman si Tatay Lamberto. Kinakabahan ako, Manong Basilio. Tingin ko ang pagmamasid na ito parang may kinalaman sa mga nangyari kamakailan. Parang rebelde yung mga to eh. Hindi kaya sumangguni si Salvo sa dati niyang mga kasama. Kasalukuyan noong nasa likod sila ng bahay nila Astong. At sa mga puntong yun ay padilim na. Kadadaan lamang din ng mga hindi kilalang tao sa kanila noon. Nakikinig si Antong sa pinag-uusapan. Nasa kusina ito habang abala sa pagsasaing. Ayon naman kay Manong Basilio, hayaan lamang ito. Dahil nakakatiyak siyang ang sadya ay walang iba kung hindi ang aswang at ang nag-aalaga dito. Si Manong Basilio Mato at Remrem ang punteriya. Dahil kung hindi pa, dapat sana nung unang pagpapakita ng mga yon ay may ginawa ng kabulastugan. Makalipas ang ilang araw, para bang napapadalas palalo ang pagtambay ng mga dayo. Naglilibot na ito sa lupain. Walang pahintulot na pumapasok sa sinasakupan nilang pamilya. Sinubukan pa nga magtanong ni Tatay Lamberto kung ano ba ang sadya. At madalas niya itong namamataan sa lugar. Pero ngumingiti lamang umano ang mga yon. Ang batang si Remrem ay gigil na para bang gustong pumatay. Lagi naman pinapaalalahanan ng matanda na wag magpapakita ng anumang ikakaduda nila ito. Silang 2 puntirya ng mga ito. Pero natitiyak si Mang Basilio na ang pinag-iinitan talaga nun ay ang batang aswang. Dagdag pa ng matanda, baka umano iilan lamang ang nagmamatsyag. Pero sa oras na may mangyaring komosyon, dadagsa pa ang marami na nakatago lamang sa kung saan-saan nun. Huwag ka mag-alala. Nakakubli ka sa mga orasyon ko, apo. Hanggat hindi ka nagpapakita ng pagiging aswang ay walang mangyari. Kumalma ka lang. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Manong Basilio. Nang sumagot si Remrem ng, tama po kayo, lolo. Iilan lamang yung nagpapakita. May nakatago dun, oh. Inaalam ko kasi sila gabi-gabi. Pasensya na po, hindi ko natiim eh. Kung nagmamatsyag sila, nagmamatsyag niya din po ako sa kanila. May 3 aswang po sa kanila. Hindi po yung aswang na nakakalaban ko lagi. Sa tingin ko po, malalakas eh.
Hindi nakapagsalita si Manong Basilio. Tinanaw nito ang kinaroroonan ng bahay nila Astong. Halata sa mukha na may malalim na iniisip. Ilang saglit pa, nang mapabisita si Astong para kutin sana si Remrem dahil pakakainin na ito. Sinabihan ni Manong Basilio ang binata na ipalam sa tatay nitong kailangan nilang lumikas nun. Ho, bakit o? Delikado. Kailangan yung lumikas sa lalong madaling panahon. Ihatid mo si Remrem. Tapos papuntahin mo ang tatay mo dito. Mag-uusap kami. Umuwi naman kagad si Astong nun, habang hila-hila si Remrem. Habang nangyayari yon, sabi ni Remrem, totoo ang sinasabi ng lolo niya. Dahil bukod sa mga umaaligid na rebelde sa lugar, may kasama ding aswang. Nang makarating na sa bahay ay kaagad niyang sinangbit ang tatay nun. Sinabing gustong makausap ito ni Manong Basilio. Tumugon naman ang tatay Lambert, habang si Astong iniwan lamang si Remrem sa nanay Ernesita. Gawa ng sumunod din si Astong noon sa tatay niya nang magtungo na ito sa tahanan ni Manong Basilio. Kailangan niyong lumikas. Delikado to, Lamberto. Marami sila at ayon sa apo ko ay may mga aswang na kasama. Sa tingin ko kami ni Remrem ang sadya pero may aswang silang kasama at alam kong higit pa doon ang mangyayari. Sa kabila ng mga sinabi ni Manong Basilio, umiling si Tatay Lamberto. Ayon dito, kung may ililikas man, ito lang ay si Astong at ang nanay Ernesita. Lalaban daw si Tatay Lamberto nun. Bakit hindi? Itong si Tatay Lamberto, kung kasapi ng rebelde itong si Sapo, ito namang si Tatay ay isang sundalo noon na nagretiro mula ng makapag-asawa. Katunayan umano, may mga gamit pa si Tatay Lamberto. Patunay na dyan kung bakit kilala ni Tatay Lamberto si Salvo. Gawa ng isa ito sa mga naging punteriya nila dati pero nang tumiwalag sa grupo ng rebelde, hinayaan na lamang nila. May gamit ako sa bahay. Medyo luma na pero sa tingin ko, puputok pa naman yon. Alam mo naman Manong Basilio na sundalo ako dati. Sigurado ka ba dyan, Lamberto? Hindi iisa ang kalaban ha. Marami sila. At alam mo na, may aswang din kasama. Sigurado ako, Manong. Hindi ako nagbibiro. Sino ang tatayo dito para protekta ng lugar? Di ba tayo lang din? Sumang-ayon si Manong Basilio. Sinabi niya na maging si Remrem ay kailangan ding ilikas dahil nga hindi na maikukubli pang pagkatao nito. Lalo't may aswang din sa panig ng mga kalaban. Malalaman at malalaman nila na ang aswang sa lugar ay si Remrem. Kung magsimula na umanong kumilos sa mga rebelde, hanggat maaari ay magpigil kapag hindi nang hamak. Pero kapag nang hamak, doon na sila lalaban. Dagdag ni Manong Basilio, hindi na ipagkakaila na may mga tanga ng mga rebelde. Pero kaya niya umano itong basagin. Kaya niyang pahinain at kaya niyang puksain. Ang hindi niya lang masiguro ay kapag nagsabay-sabay. Pinauwi si Astong noon. Pinasabihan na lumikas sa lalong madaling panahon at isama si Remrem. Doon lang muna umano sa kapatid ni Astong sila pumustit sa lugar ng Dueñas. Tumango at walang pag-aalinlangang sumunod si Astong noon. Agad-agad yon. Matapos lang makapananghalian, nagdala lang ng ilang mga gamit tapos umalis na kaagad. Ang hindi inaasahan noon ni Tatay Lamberto, na ihahatid lang pala ni Astong ang nanay Ernesita sa terminal kasama si Remrem dahil bumalik ang binata. Galit na galit si Tatay Lamberto noon. Talagang nakatikim ng kaltok itong si Astong. Pero ang dahilan naman ng binata, tutulong siya. May sapat naman siyang edad at pangangatawan. Tingin niya ay kaya niya umanong lumaban. Hindi suntukan ng bubungad, anak. Sakaling magkaroon ng laban. Baril ang bubungad.
Kinagabihan, naroroon sila sa bahay ni Manong Basilio. Pinapakiramdaman ang lugar. Lalo pat muli na namang may dumaang hindi kilalang tao. Hindi na ito 2, 4 na. Tapos halata na dito na may mga dalang mahahabang kalibre ng baril. Nakabalot lamang ang mga yon sa tela. Hindi naman pwedeng paalisin pa ni Tatay Lamberto si Astong kaya minabuti na lamang nitong isamang binata nun. Si Manong Basilio ay sobrang abala sa kalalagay ng mga patibong sa paligid. Patibong na pambasag ng karga. Kasabay naman noon ay ang pagpapalipad nito ng taladro. Nakikita yun ni Astong. Napapalibot-libot ng bahay. Habang si Tatay Lamberto, nililinis na nito ang kinakalawang na M14 na may ilang mga bala. Bukod pa dyan, may baril pang isa. At ito yung galing kay Salvo na nabitawan ng sunggapan ni Remrem. Samantala, si Astong, itak lang ang tangkil. Aakalain mong sobrang tapang. Pero sa loob-loob niya umano, parang hihiwalayan na siya ng katinuan sa tindi ng nerbiyos nun. Ilang saglit pa, narinig ni Astong na parang may kinakausap si Manong Basilio sa may labas. Kaya naman napasilip ito sa may bintana. Gayun din si Tatay Lamberto. Napasilip din ito at nakita nila na may kausap nga pero nakatabo na mukha nito sa tela. Magpaganon pa man. Kahit magtabon pa yon ay nakikilala yun ni Tatay Lamberto. Yun si Salvo. Nakaumpok pa ang tagiliran at halatang may dalang baril nun. Kung kaya namang lumabas ito si Tatay Lamberto, kalmado lang tapos lumapit kay Manong Basilio nun. Bakit po Manong Basilio? Ano pong sadya nito? May hinahanap. May aswang daw akong alaga. Meron ba? Tumitig si Tatay Lamberto sa tao. Nag-iisa lamang naman yun pero nakakatiyak sila noon na may mga kasama ito sa paligid. Ramdam yun ni Manong Basilio. Tanggalin mo yung tabon mo sa mukha, Salvo. Nagkukunwari ka pa. Kala mo ba hindi kita kilala? Kala mo hindi ko alam na ikaw yung nangloob sa bahay namin? Wika ni Tatay Lamberto noon. Para bang bubunot ng baril itong nakatabon na mukha. Pero pinandilatan yun na mata ni Manong Basilio. Hanggang sa tinanggal nga nito ang tela sa mukha. Bruskong lalaki ito na may malaking pilat sa leeg hanggang balikat. Ang talas talaga ng pakiramdam mo, Lamberto. Kami nga yun. Wala eh. Kailangang mairaos ang pag-araw-araw. Pasensya na at ang bahay mong napili. Ang hindi ko lang lubos inasahan, may humadlang kagabi. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sinisisi, Lamberto. Ang pinagkakainteresan ko ay itong matanda at yung alaga nitong aswang. Ilang araw na ding nagmamasid sa mga kasama ko dito at may nakapagsabi na totoo talaga may aswang. Ito na nga, naturo kung saan. Abay, akalain mo ba namang hindi ako nagkakamali? Manong, natatandaan ko ang mukha mo sa gabing yon. Alam kong alaga mo yon at totoo ang mga sinasabi ng mga tao dito. Nasaan ba ang bata? Matapos makapagsalita ni Salvo ay umiling si Manong Basilio. Sabi nito, hindi niya daw alam ang pinagsasasabi ni Salvo. Baka nagkataon lamang na naroroon din siya ng mga sandaling yon. Pero wala siyang alagang aswang. Ganun ba? Bueno, wala akong magagawa. Hindi ko kayo mapipilit. Babalik na lang ako dito. Pero asahan yung iba nang bubungad sa inyo? Umalis si Salvo nun. Nakahinga naman ng malalim si Tatay Lamberto. Gayun din ang matanda. Samantalang si Astong ay mahima-himatay na daw siya nun dahil sa buong pag-aakala niya may mangyayari na talagang barilan. Ano pong gagawin natin, Manong Basilio? Dito ka lang, Lamberto. Mag-aantay lamang tayo. Tingnan natin ang kapabilidad nila. Gagamit ng aswang yung mga yan.
Narinig mo naman yung sinabi ni Salvo na iba na ang bubungad sa atin, di ba? Malamang aswang na yon. Susubukan siguro ang lakas ng poder na inilagay ko sa paligid. At kapag nakapasok na maayos sa mga yon, doon nakikilos ang iba. Oh, pero kung may inilagay ka, bakit nakapasok sa Salvo? Magandang tanong yan. Siguro sinusubok din nila si Salvo. Wala tamang tangan si Salvo karunungan eh. Kaya hindi to apektado. Dahil kung may tangan pa yon eh hanggang doon lang yun sa bukana ng lupain at hindi makakalapit. Ayon pa kay Manong Basilio, nababahala din umano ang mga rebelde. Dahil siguro'y kilala ng mga itong si Manong Basilio. Magiging kapahamakan lamang sa kanila kapag sinubok nila ito. Hindi mo ba napapansin? Matagal din silang nagbatyag. Alam naman ni Salvo kung saan galing ang aswang. Natural, nakita niya ako noon eh. Pero pinag-aralan nilang maigi ang lahat. Kaya tumagal at umabot na sa punto na kinakailangan na rin nilang natulong ng mga aswang. Dagdag ni Manong Basilio, huwag umanong mabahala. Alam umano niya ang gagawin. Malaki ang posibilidad na sa gabing yun din mangyayari ang hindi dapat. Maghanda na lamang umano sila noon. Bumalik sa loob ng bahay si Tatay Lamberto. Tinawag nito si Astong. Sinabihan ng binata na kapag may gulo ay tumakbo na lamang ito. Wala namang sagot si Astong noon. Nakatulala lamang ito at abot langit ng pananalangin niya noon. Matapos may ihanda ni Tatay Lamberto ang kanyang mga baril, nagsimula na itong magmasid-masid kasama ni Manong Basilio. Wala namang kakaiba sa paligid. Napakatahimik. Mga huni lang ng kulisap, hagapas ng hangin at langit-ngit ng kawain ng maririnig. Inabot yun ng hating gabi. Dito na nagmungkahi si Manong Basilio na may nakatokang aswang. Nasa magkabilang parte ito ng bahay. Dalawa ang nararamdaman niya, pero natitiyak niyang may iba pa. Gaya ng sinabi ni Remrem, tatlo nga mga ito. Si Astong noon ay nilalabanan ng pagkaantok. Tinatanaw pa niya noon ang daanan kung saan siya tatakbo sakaling may mangyaring gulo. Lamberto, lagyan mo ng abo ang baril mo. Nariyan na, kumikilos ng isa. Nakikita mo ba yung gilid na malaking punong yan? Naririyan. Yung isa nasa likod. Nasa bandang bahay niyong direksyon. Kung narito lang si Remrem, nangunguna na yon. Sana naman hindi maisip na bumalik dito. Mamumroblema lamang ako. Hindi para sa kanya kung hindi sa mga balak mga has dito. Maliban na lang kapag aswang ang kalaban. Pero kaya ko naman yung aswang na paparating. Matapos makapagsalita ni Manong Basilio, nagsabi ito na pumasok na sila sa loob. Dahil ilang saglit lang ay bubugad na talaga ang aswang nun. Saka na lamang sila kikilos kapag nanghina na ang mga ito. Dahil ang aswang umano na dadating, sing lakas ng lahi ni Remrem. Isinara nila ang mga pintuan, pero bukas ang bintana. Patay ang ilaw sa loob. Ang may liwanag ay naroroon sa labas. Iniwan kasi ni Manong Basilio ang gasera doon. Ayon kay Astong, iniisip niya noon na hindi na umano siya makakapag-asawa. Ramdam niya na noon na parabang huling araw na nila yon. Nakikita ko na. Yun o, tingnan mo Lamberto. Kasalukuyan silang nasa gilid ng bintana noon. Nakikita ni Tatay Lamberto na gumagalaw-galaw ang sagingan. Maigi niya yung tinitigan hanggang sa may lumitaw roon na pagkalaki-laking baboy. Nakita din yun ni Astong. Napanguros na lamang ang binata dahil sobrang nakakapangilabot umano ang postura. Pangit pa ito sa baboy ramo. Mas maitim ang mga balahibo. Nanlilimahid ang mga ito sa langis. Napakahaba ng uso nito. Nakausli ang mga pangil nito na animoy sungay na kung titingnan. Napamura doon noon si Manong Basilio at ang sabi nito,
bangkilan umano ang aswang na kasama ng mga rebelde. Hindi daw ito tinatablan ng kahit anong pangontra, maliban na lamang sa pilak. Para umanong gabunan ng bangkilan. Malakas ito kapag gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Hindi ko inaasahan to. Paano buhay pa ang lahi nila? Sa pagkakaalam ko ay matagal nang nalipon ang mga bangkilan. Nilikha ito ng diwata ayon sa narinig ko. Diwatang minsang naminsala dahil sa pag-aabuso ng mga tao sa lugar ng Samar. Matagal na panahon na ang nakalipas. Alamat na lamang ang mga bangkilan pero bakit nagkaroon? Nakakatiyak akong may bumuhay sa kanila. At kung hindi ako nagkakamali, malakas namang kukulam yon. Paano na po yan, Manong Basilio? Anong gagawin natin? Ay naman kay Manong Basilio, oobserba nila ang gagawin. Siya na umano ang bahalang humarap dito. Ang ipinagdadasal lamang ni Manong Basilio ay huwag magsabay-sabay ang mga yon. Ilang saglit noon, ang malaking baboy umano ay biglang nag-anyong tao. Nanatiling pangit at mabalahibo ang mukha nito. Hindi alam ni Astong kung ang nakikita niya ba ay totoo o kung nananaginip lamang siya noon, na para bang nasa ibang mundo. Katunayan, hindi niya pa lubos na pagtatanto noon ang pagkataon ni Remrem. Dumagdag pa itong mga nakita niyang bagong nilalang. Si Manong Basilio, lumabas umano ito ng bahay. Kalmado. Parang wala lang habang palapit ng palapit sa nilalang. Tinitigan ito ng mata sa mata ng matanda. Kaibigan, napadalaw ka. Pwede bang malaman kung ano ang sadya mo? Hindi ito sumagot. Nakatitig lang talaga yon kay Manong Basilio. Hindi nga daw pumipiyok yon. Parang estatwa. Hindi gumagalaw. Parang bato. Ilang saglit pa ay inangat daw ni Manong Basilio ang kamay. Nagkukukumpas sa matanda. Doon na umangil ng nakakapangilabot ang halimaw na yon. Napapitlag si Astong. Nakakabingi ang pag-angil nito. Patuloy sa pagkukumpas ng kamay si Manong Basilio at habang ginagawa niya yon ay umaabante pa ng lakad patungo sa nilalang. Nang mga isang dipa na lamang ay biglang bumunot ito ng itak sabay taga sa nilalang na yon. Nakailag ito. Nawalan pa ng balanse si Manong Basilio. Napasubsob ito sa lupa kung kaya naman lumabas na si Tatay Lamberto. Tinutukan niya ng barilang nilalang. Pinaputukan yon. Tinamaan. Umungol ito at biglang naglaho. Pero kasunod naman noon ay paglitaw ng isa pang nilalang. Doon ito banda sa kung saan natatapat sa bahay nila Astong. Sinara ni Astong ang bintana nun. Binunot niya ng itak. Mabilis na inalalayan ni Tatay Lamberto si Manong Basilio. Ang sabi ng matanda, napakabilis umano ng nilalang. Nagawa niyang mapigilan ang lakas nito sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Pero hindi sumasapat yon. Dahil noong putulin niya ang orasyon ay nakawala din kaagad ang aswang. Walang naging pinsala ron. Sumigaw si Astong. Ang sabi ay may isa pa umano. Ayon naman kay Manong Basilio ay wag lalabas si Astong ng bahay. Pinuntahan ni Manong Basilio yung isa pang nilalang. Nakasunod naman sa kanya si Tatay Lamberto. Gumagapang ang nilalang sa may kiliran ng bahay at patungo sa may tugkaran. Kitang-kita ni Astong yon sa malapitan nang mapadaan sa bintana. Nakakapanindig balahibo ang postura nito. Rinig niya pa ang paghangos nito at sobrang baho daw nun. Nang makita ni Tatay Lamberto ang nilalang, kaagad niya itong pinaputukan. Pero hindi yun tinamaan. Binagat ni Manong Basilio ito sa kabila. Gawa ng patungo talaga sa harap ng bahay.
Pero ganun na lang ang pagkagulat ni Manong Basilio nang makita si Remrem noon. Nakadipa ang kamay, nakatungtong sa mahabang upuang kawayan sa harap ng bahay. Nasaan yung aswang ito, pero naiiba sa nakikita noon ni Manong Basilio. Kung mala-impakto yun nung nakaraan, sa mga sandaling yon, mas masahol pa umano doon. Sobrang itim at nang uugat ang balat. Ang mga mata nito ay kulay dilaw na may pintik na pula. Magsasalita sana si Manong Basilio pero bigla na lang umanong sinunggaban ni Remrem ang bangkilan na yon. Parang tiyanak itong pumatong sa may likod. Pinagkakalmot ang kalaban. Kinagat, hindi tinantanan. Kitang-kita nilang lahat noon kung paano nagkukumawala ang bangkilan na animoy na babaliw. Makunat umano tingnan yon. Pero baklas umano ang balat nito at lumitaw ang laman sa patuloy na pagkalmot ni Remrem noon. Hanggang sa nanghina umano ang bangkilan. Naging tao ito. Pero sa kabila ng lahat ng yon, halos bawian na ito ng buhay. Kung hindi pa sinita ni Manong Basilio, tiyak patay na yon. Akala ni Manong Basilio ay hanggang doon na lang si Remrem na para bang nagpahinga lamang saglit. Pero bigla itong nawala. Sabi niya, Manong, malakas yung bangkilan. Pero parang ganun lang kadali na puksan ni Remrem ha. Tsaka paano nakarating yung bata dito? Hindi ko alam, Lamberto. Tumakas siguro. Alam niya na kasi ang mangyari bago pa umalis. Siguro hindi niya na-atim kaya bumalik. Ang lakas niya. Mas malakas pa siya sa nanay niya. Ibang klaseng uri ang batang ito. Hindi ako makapaniwala. Samantala, sa mga puntong yon si Astong ay nakatulala lang. Nanigas ang katawan. Hindi pa nakakabalik ang ulirat sa mga natunghayan. Tumakbo si Manong Basilio. Sinundan nito si Remrem. Ganon din si Tatay Lamberto. Sumunod na rin yon. At dito palang natauhan si Astong. Natakot yon kaya lumabas na rin at sumunod. Nakikita niya naman ang Tatay Lamberto at Manong Basilio. Dinala kasi ni Manong Basilio noon ang gasera. Naririnig niya ang pagsisisigaw ng matanda at ang sabi nito, "Huwag kang lalabas sa lupain, Remrem. Hayaan mo na lang kapag hindi mo naabutan." Naririnig din ni Astong noon ang angil ni Remrem. Halatang may kinakalaban na naman ito. Hanggang sa doon na nga at nakita niya mismo sa kanyang mga mata na nakikipagbuno ang bata sa isa na namang bangkilan. Nasa may pangpang ito banda na kung saan ang baba nito ay palayan na may mga saging. Atrasabante naman si Manong Basilio at Tatay Lamberto. Nagwawala yung bangkilan. Napakabilis naman ng Remrem nun. Nakikita ni Astong noon ang paggalaw ng mga damo. Tapos susulpot na lamang bigla si Remrem at susunggab. Maglalaho na naman ito at sa ibang direksyon lilitaw. Walang kalaban-laban kay Remrem ang isa pang aswang na yon. Nakakasiguro si Astong na ito yung unang nagpakita kanina. Kung hindi lamang yun nakalundag pababa, malamang tumba din ang bangkilan na ito. May lumitaw pa nga na isa pa at malamang ay ito na yung pangatlo. Pero biglang hinabol yun ni Remrem dahil namang natakot at mabilis din itong lumayo sa lugar. Pagkabalik ng bata, abay nakangisi pa ito pero wala itong saplot. Napitik ni Manong Basilio ang tenga nito. Si Tatay Lamberto, bumuhakak ito ng tawa. "Sino bang nag-utos sa'yo na pumunta ka dito? Ano bang sabi ko? Lumayas ka muna kasi ikaw nga at ako ang punteriya." "Sus, kala mo naman hindi gurang. Kita-kita kanina natumba eh. Wala naman akong balak magpakita pero parang hindi mo talaga kaya, Lolo. Nakakaawa yung tingnan kayo. Kati naman dito. Teka, si Nanay Erdesita.
Walang alam yun na tumakas ako Lagot ako nito. Kailangan ko magmadali. Baka pagalitan ako nun Kapag wala ako sa silid tulugan na pinaglagyan niya sa akin. Ang sungit pa naman nun. Aalis na po ako. Uy! Abay! Hoy! Tingnan mo, parang walang... Ay, itong batang to. Wala pang damit. Balik na tayo. Siguro naman hindi na magtatangka pang lumapit ang mga rebelde. May baril man sila pero wala yung silbi. Kung sino pa ang inililigtas natin, ito pa ang magliligtas pala sa atin. Mabilis na naglaho si Remrem nun. Si Astong, halong tuwa at pagkamangha ang nararamdaman. Aminado naman siyang maging ang tatay niya noon at si Manong Basilio ay ganun din. Sino ba naman ang mag-aakala na susulpot na lamang doon si Remrem? Tapos pagdating pa nito, yung tipong parang bumberong mabilis na naapula ang apoy. Pagkabalik nila sa bahay noon, wala na roon yung labi ng bangkilang pinatumba ni Remrem. Maliban na lang sa mga bakas ng dugo at piraso ng laman nito na tumilagsik sa dingding ng bahay. Hindi natulog si Manong Basilio, maging si Tatay Lamberto. Dinamayan niya noon ang matanda habang naroroon lamang ito sa labas ng bahay, nagbabantay. Wala ding tulog noon si Astong. Kinabukasan, umuwi si Astong noon. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Ang kalat ng kanilang bahay, sira pang pinto sa likod, giba ang dingding sa may bandang silid. Halata na pinasok ito at siguro ay hinahanap ang pamilya na ng mga kalaban noon. Kagad niya namang ipinaalam kay Tatay Lamberto ang natunghayan at ang sabi nito sa kanya ay asahan na daw na yung talaga ang mangyari. Mabuti na lamang yung nailikas nila si Nanay Ernesita dahil kung hindi pa, maaaring may nangyaring hindi maganda. Nag-uusap-usap sila noon sa kung anong gagawin. Nakesyo ano ang posibleng mangyari sa susunod at agaran nilang mahanapan ng paraan. Ayon naman kay Manong Basilio, wag lang munang lalayo. Hanggat sa maaari ay manatili sila sa lugar hanggat buhay pang banda. Maaring nagkaroon ng takot ang mga kalaban pero alam niya manong gagawa ng hakbang ang mga ito. Posibleng mamayang gabi pa mangyayari yon. Ayon naman kay Astong, papuntay na lamang si Remrem nang sa ganon, may bantay sila. Pero hindi pumayag si Manong Basilio. Baka kasi umabuso din itong si Remrem. Parang naiintindihan ko na kung bakit nais ng taas ko na gabayan ang bata. Siguro ay dilubyo ang bitbit ni Remrem. Nakita niyo naman siguro kung gaano yung kabagsik kagabi. Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa kanya. Paano na lamang kaya kung hindi ko siya nagabayan, di ba? Tingin niyo, anong klaseng pinsala ang maaaring maidulot niya? Kaya nga nililimitahan ko talaga siya at hanggat maaari, ilayo siya sa mga ganung tagpo. Kung taas ang paggabay niya sa Manong, ibig sabihin nito hindi siya nilika para masama. Dahil kung masama pa siguro naman, ipapapatay siya ng taas mo. Pero bakit binuhay? Hindi kaya sandata si Remrem? Saglit na tahimik at napatingin sa malayo si Manong Basilio matapos sabihin yun ni Tatay Lamberto. Maya-maya pa, tumatango ito at tumitig kay Tatay Lamberto. Napangiti yun at sinabing maaring tama si Tatay Lamberto noon. Yun umano ang lumabas sa pangitain. Buhayin ng bata. Baka ipinagkaloob sa kanya ang bata para maging bantay. Bale, isang kasangkapan para sa masasama. Kasangkapan para sa kampon ng dilim. At kasangkapan na higit pa sa karunungang napagkaloob kay Manong Basilio sa pamamagitan ng tahas. Kaya pala sobrang lakas niya. Natatakot ako dahil napapangunahan ako ng pag-aalala sa kung anong maaari niyang gawin. Pero habang tumatagal ay para bang naiintindihan ko na. Lagot ang mga kalaban sa akin. Astong, kunin mo si Remrem. Lumilipad ang isip nun. Tayo ang nasa isip ng hayop na yon. Kunin mo at tayo ang susugod sa kanila.
Walang ano-anong tumango noon si Astong. Dali-daling umalis nun. Tuwang-tuwa ang binata dahil alam niya naman sa sarili na kaya talaga silang protekta ng bata. Si Tatay Lamberto ay sumang-ayon din. Ayon pa sa kanya, kung hindi natugis sa mga rebelde na mga sundalo noon, ngayon siguro'y matutugis ng mga ito. Kinahapunan, dumating na si Astong. Kasama nito si Remrem. Napakaganda pa ng bihis ng bata. Napakalinis nito na para bang sakto sa aruga doon sa bahay ng kapatid ni Astong. Nagmano yun kay Manong Basilio. Ganun din kay Tatay Lamberto. Bakit mo naman ako pinasundo, Lolo? Wala na po ba sila? Handa ka na ba, Apo? Isasabak kita sa laban. Inaapi tayo at tayo naman namang aapi sa kanila. Pero huwag kang pumatay, ha? Yung kagabi kamuntikan mong mapatay. Kakaiba ka. Tandaan mo, ayaw na ayaw ko mabahiran ng dugo ang kamay mo. Sapat na yung pagproteksyon lang. Huwag nang lalampas pa doon. Huwag papatay. Hayaan mong kami na lang ang pumatay. Sigurado ka ba, Lo? Sige po. Kailan po ba? Ngayon na? Tara na po. Mag-antay ka sa kung kailan ako magsasabi. Susunod ka sa mga sasabihin ko, ha? Lamberto, pagsapit ng gabi, umalis na tayo. Apo, sipatin mo nga ang lugar kung may nakamasid pa ba sa atin. Bumalik ka kaagad, ha? May katigasan pa naman yung ulo mo. Tumango lamang si Remrem noon. Nagsimula itong maglakad mag-isa. Napakakalmado nito. Kumandirit pa nga yun ng mapadako na sa palayan. Si Tatay Lamberto naman ay naghanda na. Nagtanong pa yon kung saan daw sila pupunta banda. Ayon naman kay Manong Basilio, maglilibot muna sila sa buong lugar. Gagamitin nila ang malakas ng pangamoy ni Remrem. Susugurin nila mga ito. Kung may pangunahing punteriya ang kalaban, may pangunahing punteriya din sila noon. Walang iba kundi si Salvo at ang pinuno ng mga rebelde. Ayon naman kay Tatay Lamberto, may alam siya sa kung saan namamalagi ang mga ito dati. Pwede nilang isa-isahin ang bawat lugar. Darating tayo doon, Lamberto. Sa ngayon, ang importante ay masiguro natin ang baluarte natin. Saka na lang nating isipin ang puntahan ng mga sinasabi mo sa oras na magpatuloy ang laban. Maya-may bumalik si Remrem. Wala na daw noon ang mga nakita niya dati. Pero naaamoy niya umano kung saan ito nagpunta. Tinuro pa ni Remrem ang direksyon nun. Tumango si Manong Basilio. Ito na ang pupuntahan nila mamayang gabi. Pagsapit ng gabi noon ay ayun na nga ang nangyari. Kasama si Astong. Nakahawak sa kanyang kamay si Remrem. Nakangiti ang bata habang nagpapalinga-linga. Kasabay ng pakikiramdam nila sa bawat dinadaanan. Pinapakiramdaman din nila noon ang magiging kilos ni Remrem. Ano mang gawin ito, isang indikasyon na yon sa kanilang paghahanda. Maya-maya bigla na lamang humigpit ang pagkahawak ni Remrem sa kamay ni Astong. Dali-dali namang nagtanong ang binata sa kung anong problema. Lolo, nasa malapit sila. Nasa loob po ng gubat. Doon dati sa pinuntahan natin. Yun bang sinubukan mo akong ibilad sa araw sa anyong aswang? Doon sila nakatago. Nasa ganito po, oh. Wika ni Remrem. Sabay agat ng kanyang kamay at buka ng mga daliri. Binilang kaagad ni Manong Basilio ang buhay na daliri nun. 7. 7 ayon kay Remrem. May aswang ba, Apo? Meron po. 1. Parang yun lang atang huling tumakas kagabi. Pupuntahan ko po ba? Tumango naman si Manong Basilio. Pero sinabi nito na bumalik kaagad. Hanggang masidlang at huwag gagawa ng hakbang na iba. Hindi naman nagsalita si Remrem. Mabilis itong tumakbo at kaagad na naglaho sa dilim. Pinatay naman ni Manong Basilio noon ang dalang gasera. Ayon pa dito, sa kanluran daw sila dadaan.
sa may bandang ilog. Malaya silang makakagalaw ng maayos dun banda. Basta wag lang umanong pangunahan si Manong Basilio sa kung anong gagawin. Nagkasundo naman ang grupo noon. Si Tatay Lamberto ay panay abiso sa anak. Ang sabi, kapag naipit ay tumakbo na lang. Wag nang piliin pang lumaban. Hanggang sa makarating sila sa ilog at doon ay napansin nilang may siga sa loob ng gubat. Dito na sinabi ni Tatay Lamberto na posibleng ito na ang mga kalaban. Gagapangin niya umano ang mga ito. At kapag nabigyan ng pagkakataon, ay maaari niyang paputukan. Ikaw ang bahala. Biyasa ka naman sa pagkikidigma. Pero mag-iingat ka. Kapag sa tingin mo ay dehado, ay wag mo nang ituloy. Astong, dito ka lang. Antayin mo kami dito. Sige Lamberto, dito ako sa may ilog dadaan at lalapit sa kanila. Sisimulan ko ang pagbasag sa kanilang mga tangan. Kumilos na si Manong Basilio. Ganon din si Tatay Lamberto. Hanggang sa makarating noon si Manong Basilio malapit sa kinaroroonan ng siga. Nakikita niyang malinaw ang mga tao. Tama ang bilang. 7 lahat. Pero sa pagkakataong yon, hindi niya inaasahan na sumunod pala sa kanya itong si Astong. Pasensya na po Manong. Natatakot ako dun eh. Baka kasi may aswang. Ay, bata ka. Kaduwag mo talaga. Iyuko mo ang ulo mo. Antay natin dito si Remrem. Alam kong nakikita niya tayo. Pero hindi ko alam kung nasaan ang bubit na yon. Isa sa mga yan aswang. Tingin ko'y nagkakainuman sila at tingin ko din nag-uusap ang mga yan sa kung anong gagawin nila sa susunod. Ayun si Salvo. Mayayari talaga sa akin yan mamaya. Ilang saglit lang. Bigla na lang nagkagulo ang mga rebelde nun. Para bang sobrang nagulat ang mga ito at nakabunutan ng baril. Takang-taka naman si Manong Basilio. Hanggang sa nakita niyang napapalibot-libot ng gapang itong si Remrem sa paligid na para bang may hinahabol. Napamura itong si Manong Basilio. Hindi sumunod sa kanyang bata. Gumagawa ito ng hakbang mag-isa. Nagsimula ng sumunggab si Remrem dahilan namang napilitan na lamang si Manong Basilio na lumitaw. Nagkagulo. Nagkakasigawan ng mga rebelde. Para bang umang sa dagat si Manong Basilio nun. Naglalakad ng nakayuko at nakaangat ang kamay habang nag-uusal. Si Astong naman buntot ng buntot sa kanya. Hanggang sa may nagpaputok ng baril. Doon ito galing sa kung saan naroroon si Tatay Lamberto. May natumba sa mga kalaban. Si Salvo yon. Tuluyan nang nagkaroon ng komosyon. Si Astong noon ay hindi na naging malinaw sa kanyang senaryo. Dumapa na ito at baka matamaan pa ng ligaw na bala. Habang si Manong Basilio naman ay patuloy sa ginagawa niya. Tumagal din ng mga ilang minuto ang putukan. Hanggang sa nagkaroon ng katahimikan. Dito na sinipat ni Astong ang lugar. Nakita niyang may nakabulagta sa lupa. 3 ito. Gumagapang ang isa. Nakasunod naman dito si Remrem. Nakadipa ang kamay at nasaan yung aswang yon. Nagmamakaawa yung gumagapang na tao na wag siyang patayin. Nakita ni Manong Basilio na si Salvo ito. Buhay pa pala matapos matamaan ng bala nun. Remrem, tama na. Lubayan mo na yan. Astong, kunin mo ang bata. Teka po, baka gatin ako ni Remrem. Nakakatakot po yung itsura niya. Ay sos, sige na. Kunin mo at baka patayin pa niya ng isa. Uy, ayaw makinig oh. Dali-daling lumapit noon si Manong Basilio kay Remrem. Imbisa na tukuyin ang lugar kung saan pumunta ang iba. Napilitan itong lapitan ng bata. Ayan po yung tulisan. Yun po yung sobrang yabang. Patayin ko na lolo. Wag, ako nang bahala dyan. Ikaw ba, bakit mo sinugod? Napakakulit mo talaga. Wala na po ako mapagpipilian.
Gumagapang ako tapos sinalubong ako ng isang aswang eh. Nagulat ako kaya kinalmot ko. Nawala na lang yun bigla na magsimula nang magpuputok si Tatay Lamberto. Hinila ni Manong Basilio ang bata at tinawag nito si Astong. Sabi ni Manong Basilio, doon daw ito sa kuya niya. Maya-maya'y nagpakita na si Tatay Lamberto nun. Lahat ng nakabulagta. Napatamaan pala niya ito. Ang pinagkakaabalahan lang pala noon ni Remrem ay yung aswang. Biglaan na lang ng gulo si Remrem. Kaya nagpaputok na lang ako. Ito yung pinuno nila, napuruhan ko. Tutuluyan ko na din si Salvo. Wika ni Tatay Lamberto. Sabay tutok ng baril kay Salvo noon. Nagmamakaawa pa ito pero... Nagmakaawa ka na dati kaya pinakawalan ka namin ng mga kasama kong sundalo. Pero ngayon hindi na. Salot ka. Hindi na nakakibupas si Manong Basilio noon. Minabuti nila noong galugarin ng lugar. Pero wala nang iba pa. Nakatakas sa mga ito. Maging yung isang aswang na kinakabuno ni Remrem ay nawala na rin. Ang ginawa na lamang nila noon, lahat ng 10 nabatay ay sinunog. Pero habang nangyayari ito, naglilibot pa rin si Remrem at hindi pa bumabalik. Hanggang sa naabutan na lamang sila ng umaga. Saka nagpakita ang bata nun. Wala na daw siyang naabutan. Wala na din ang aswang at hindi niya na maamoy kung nasaan ito nagtungo. Ayon naman kay Manong Basilio, tutugisin nila yon. Pero hindi pa sa mga puntong ito. Pero nakakatiyak talaga si Manong Basilio na wala nang banta pa sa kanila. Sa takbo pa namang yun ay hindi na mangangas pa mga kalaban. Umuwi sila nun. Ilang araw din silang nagmatsyag at baka may bumalik pa pero wala na. Inabot yun ng 1 buwan. Kung kaya naman pinuntahan na nila ang pinagtataguan ng mga rebelde. Kasama pa rin si Remrem. Pero si Astong noon ay hindi na sumama pa. Nadala na ito. Sa lahat ng pinuntahan ng mga kalaban, wala silang nakita mga rebelde. Pero natugis umano yung 3 aswang na bangkilan. Pinag-iinitan kasi noon ni Remrem ang 3 ito. Hindi tumitigil ang bata noon sa katutugis sa mga yon. Hanggang sa tuluyan ng naging payapa ang lugar. Nakabalik na nga noon si Nanay Ernesita. Si Manong Basilio naman, medyo hindi na kinatatakutan ng mga tao. Lalo na't patuloy sa pagsita si Tatay Lamberto sa mga tao noon. Si Remrem, minsan ay sumasama kay Manong Basilio sa panggagamot. Hanggang sa lumaki ito ay talagang kontrolado ng sarili. Yung bang hindi na ito pilyong bata. Alam na din ang mga ginagawa niya. Kaya na nitong makisalamuha na parang normal na rin na tao. Hindi na rin naahayok sa laman o karne. May pinipili itong kumain ng normal na pagkain. Pero aswang pa rin ito at kung gugustuhin, pwedeng mag-anyong aswang nun. Doon nga ito tumira sa bahay nila Astong. Lalo na noong namatay na si Manong Basilio sa katandaan. At ang naging tagasunod pa bilang manggagamot ay walang iba kundi ang alaga nitong batang aswang, si Remrem.